no games. Maglaba ka na lang. Okay, yun na. Kasama mo, labanderang politiko. Ako, gusto mo lang mag-artista. Kaya ka ganyan. Kaya mo niligawan at napasagot at naging karelasyon si Blight. Gusto mong gawing tungtungan. Oy, maglaba ka na lang. Oy, wala pang, siguro wala rin pang amoy ang konsyala na yan. Akala natin, nagtapos na, nagkatuldok na yung kontrobersiya sa pagitan ng kampo ni Andrea Brillantes at ni Richie Rivero. Kasunod pala, to be continued pala yun. Di ba nga? Ano naman natin yan, naisip na natin yan. Hindi matatapos to ng ganito lang. Sigurado may kasunod. May kasunod at may kasunod kasi patumbisan na. Sagutan na sagutan. Pero alam mo, napansin ko lang kung dati talagang binabash ng todo-todo si Richie Rivero, nung magsimula siya na sumagot at ang kanyang pamilya, mukhang nagkaroon ng balanse, no? Ay, oo. Nagkaroon. Yung suporta ng pamilya, doon makikita yung pagkatao kasi nung tao eh. Mas kilala nila ang anak nila kesa sa atin. Tama. Kesa sa mga nakatanaw lang nga sa labas ng kwadro. Diba? Ano ang pinaka-remarkable sa'yo na comment ng kampo ni Andrea Brillantes laban kay Richie? Doon sa mismo binabas, sa paglalaba. Oo. Diba? Kaya sinisigawan siya na, huwag ka na manood, no games. Maglaba ka na lang. Okay, yun na. Kasama mo, labanderang politiko. Of course, si Konsyala Leren Bautista yun. Pero, hindi mo napansin itong huli. Natural po, huwag natin tanggalin ang karapatan ng pamilya ni Richie Rivero, lalo na po ang kanyang mga magulang, sa pagdedepensa sa kanilang anak. Ganun po talaga ang puso ng magulang. Unang-una, yung tatay niya ang sinabi, welcome to the family, doon sa kay Leren. Yes. God bless you mga anak. Yung pag tinawag ka ng God bless you mga anak, tanggap ka 100%, di ba? Opo. At saka ang pakiramdam ko na alam nila ang kwento. Sa kabila ng lahat. Kaya gano'n na lang sila magpayo sa mga anak nila na magmaalam kayo, magsuportahan kayo. Di ba napakaganda? At saka yung sinabi, remarkable din yun, yung sinabi nung tatay na hindi yun ang totoo. Ang totoo yung walang pagkukunwari. Walang pagkukunwari para lang mapag-usapan. Ang lalim niya. Diba? Reading between the lines, alam nila talaga ang kwento. Alam nga namang ang anak ay hindi man lang naglabas ng saloobin sa magulang at sa mga kapatid. Correct. Natural, ginawa niya yon. At saka siyempre magtatanong yung magulang, ano ba ang nangyari? At anong totoo nangyari? Ikwento nyo nga sa akin. Siyempre ganon. Siguro nagkwento, siguro talaga si Richie. Kaya doon na nagsimula, nag-umpisa, magsalita ang ama at sinundan ng ina. Nanay. Uso ang pangalang Abigail, In fairness, napapanahon. Napansin ko lang kung gaano katindi ang mga pambabato kay Richie sa panlansangang kolokyal na salita. Katulad yung mga chararat, di ba? Ang papatulan na Blight yung chararat na magjowa na yan. Di ba? Ganon, At saka yung, maglaba ka na lang. Wala pang, siguro wala rin pang amoy ang konsyala na yan. Alam mo, pagka binasa mo kung paanong sinanggahan ng pamilya ni Richie, makikita mo yung sorry po pero talagang ako bilang nakatanaw, yung level-level, makikita mo, makikita mo. At saka makikita mo yung pagtatanggol na may pagpapaliwanag para maunawaan ng lahat. At saka pagtatanggol na alam mong edukado. Yan. Diba? Correct. Katulad yung sinabi ng mami ni Richie na ganun talaga ang pagmamahalan. Kapag toxic na, hindi kayo talaga magtatagal. At kapag hindi na nyo nakikita ang pagrerespetuhan, gagawa ng paraan ng kapalaran para kayo paghiwalayin. Napakaganda. Ang ganda-ganda. Parang experience. Alam mo yung nabuhay sa experience ng mga magulang na itinatawid niya sa kanilang mga anak. At saka sa katotohanan ng buhay. In fairness. Totoo po yun. Sa larangan po ng pagmamahala, ng pag-ibig, kapag hindi ka na maligaya, lumabas ka. Utang na loob po natin sa ating mga sarili. Kaya tayo nagmamahal ay para tayo mahalin, tayo respetuhin, at maging maligaya. Correct. Kapag di ka na maligaya, maluwang ang pintuan. Ito yung pinapaunawa nila. Kapag ang tao, kapag hindi ukol para sa kanya, Hindi bubukol hindi talaga. bubukol. Kaya tanggapin natin kung anong kinainit ng dalawa dahil hindi sila para sa isa't isa. At saka yun nga ang sabi nila, hanggat hindi pa kayo kasal, hindi pa kayo humarap sa altar, kailangan ng pag-ibigan yung dalawa, mga nasa 80% lang, o mga Oo, 70% totoo yun. yan. Yun nga pong ikinasal na. Katulad ni na Tom Rodriguez Ayan. at saka ni Carla Abellana. Saksi po tayo, buong bayan. Nagpakasal sila pagkatapos ng mahabang panahon ng pagrerelasyon. Pero after
after po ng 3 buwan, naghiwalay. Yun. Ay, oo. Di ba? Parang pelikula. Kahit mo rolyo na, ang mga camera, kinukunan ka na, hanggat hindi na ipapalabas ang pelikula, walang kasiguruhan ko ikaw ang bida. Ay, tama. Di ba? Oo. Ganun yun. Yun yun. Di ba naman? Mm. At eto na nga, nakakaano, ay, meron pang garapata. Ganun, nung pala Oo. brand pala yun ang damit. Ay, Kasi ang akala ko, yung garapata, yung tinutukoy parang surot, At saka yung- parang linta. At saka yung parang sa aso, di ba? Yung garapata nga sa Oo. aso yun. Parang linta. Yung mga parasite, sumisip-sip ng dugo ng iba para mabuhay. Pero hindi naman pala brand pala ng t-shirt yun. Don't blame the garapata. Ayun. Diba? Na ina-assume na naman, akala naman nila na patungkol na naman ito sa kabilang grupo. Oo. Naramdaman ko rin na nung magkarelasyon si Blight at saka si Richie Rivero, palagay ko hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mapalapit sa pamilya ni Richie. Nung sila pa, wala naman tayo nababasang ganyan na. Wala. Wala. Hindi humahalo yung magulang ni Richie. Pumasok na lamang po sila sa senaryo nung masyado na pong kinakawawa ang kanilang anak. Correct. Oo. Diba? At dito natin may isip ngayon, ano bang klase ang pakikitungo ni Blight sa pamilya Ni Richie. At saka di ba may kwento nga, kaya nga kumuha si Richie ng kondo para doon sila palagi magkikita ni Andrea. Eh hindi nga ba, ganun Oo. naman. O kaya nga, ibig sabihin hindi niya inano siguro sa pamilya, parang ayaw ata ng Baka inilayo. Oo, parang inilayo dahil sa pamilya. parang may pagkontra. Oo, Parang siguro. yun ang iyong Yun lang nga anong akin, opinion mo. yung opinion ko nga siguro, kaya kumuha si Richie ng kondo para doon sila magkikita ni Andrea. Kasi, Hiwalay sa kanyang hiwalay sa pamilya. kanyang mga magulang. Oo. Oo. At saka yung, di ba, sabi ni Andrea, ilang ulit na nahuli niya si Richie na may babaeng dinadala sa condo unit. Pag tinatanong ngayon si Konsihala Leren, ba't ako tinatanong niyo? Ba't hindi siya ang tanungin niyo? Oo, Ayun, di di ba? ba? Malalim yun. Malalim na naman yun. Mag-iisip ka na, oo nga naman. Nakita niya pala, kung ako yun, edi sana sabihin niya, ako. Linawin mo, Oo, di ba? diba? Siya ang babaeng nakita ko sa kondo na nagtatago doon sa likod ng kurtina o sa banyo. Dapat Oo. lilinawin yun. Oo Hindi yung nga. habang buhay na lang ba na pagbibintangan si Konsihala Leren na siya yon. Totoo. Di ba? Parang ganon. At saka alam mo na habang nagkikwento na naisip ko ngayon, alam mo kung bakit na siguro pinoprotektahan na ng mga magulang si Richie. Kasi siguro nung una nakita na kagad nila na ito si Andrea, artista, sikat, dominante. Siguro. Nakita mo yung nagbigay ng gamit, siguro naiisip na naman. Para hawakan. Oo, naiisip na naman gulo na nako, darating ang panahon. Pag hindi ka nag-ingat, eto yan. Oo, Dumating oo. ang panahon. At saka, kung labanan po ng kampo ang ating pag-uusapan, kabog na kabog talaga si Richie at saka si Konsihala. Ay, oo. Napakalawak po ng fan base nitong si Blythe. Yes. Kung patotsadahan din lang po ang labanan, walang-wala sila sa kalingkingan. Hindi nila kayang tumbasan yon. Kaya siguro naisip ng mga magulang ni Richie, kawawa na may anak namin. Sinapok nyo na, pinalampas namin. Binatuhan nyo na, pinalampas pa rin namin. Pero nakahiga na yung anak namin. Oo. Sinisipa nyo pa. Correct. Para bang you don't kick a dying dog, parang ganon. Oo, nakakaawa na. Nakakaawa naman. Kaya natural lamang po yun, hindi natin mananakaw sa kalooban ng mga magulang yung pagtatanggol sa anak, lalo na kung alam nila ang katotohanan sa kwento. Tama. Yun na. Ano? Kaya nako, at eto pa ngayon, nakita ko nga na ipinagtanggol ni Richie si Leren. No? Yun naman, ang haba ng buhok mo, girl! Sabi ko nga, ay, pinandigan talaga na walang sino mang makakapanakit sa'yo. Hindi ko pababayaan. Parang ganon. Oo. Alam mo yung mga anak ko, actually, ang totoo, tagahanga ni Richie Rivero sa larangan ng basketball. Oo. Lalo na si Rebo. At saka Sa- magaling naman magaling, talaga. Oo. masipag, Oo. may shooting, magaling magdala ng bola, hindi buwakaw. Hindi. Oo, hindi siya swapang sa bola. Yon. Kaya pag yung mga anak ko, nagsasalita ako ng noon, pagpansin kay Richie, medyo tumitingin ng Tinitignan kang gano'n? Tinitingnan ako. Oo. Kasi siyempre, iba yung larangan ng basketball sa pakikipagrelasyon ng artista sa basketballista. At saka alam mo, kailan lang naman naging controversial si Richie nung madikit ang pangalan kay Blythe. Ay, oo. Yun na nga. Actually, sa larangan ng basketball, kilala na siya. Nung nalink pa siya kay Andrea, nakilala lalo siya. Kaya lang nga, ang problema, kalakip nito ay ito. Oo, na pinagbintangan siya. Nako, gusto mo lang mag-artista. Oo. Kaya ka ganyan. Kaya mo niligawan at napasagot at naging karelasyon si Blythe. Gusto mong gawing tungtungan. Parang Ay, gano'n. oo. At
Sakit naman nun. Di ba? Ano kaya masasabi ngayon ng partido nitong si Blight at ng mga tagahanga niya nung nagsimula na ang ating mga kababayan na magkumpara kung paano ang malaking agwat ng kanilang Pagtatalo. Oo. Hindi, talagang maikukumpara mo. Oo. Di ba? Kasi naman, mga panay, ng mga nagtatanggol, ito, mga magulang na talaga namang, alam mo yung bawat lumalabas at sulat nila sa mga kanilang mga pagtatanggol, makikita May puso. May puso. Oo. Alam mo yun? At saka, iniisip na kung makakasakit ba sila ng kapwa, maliliwanagan ng kapwa. Wala ba sila masasagasaan? Yun ang maganda kapag magulang kasi ang nagtanggol, puso ang nagsasalita, hindi ang uso. Tama. Diba? Yun yun At saka siyempre may comparison din between Andrea at saka kay Leren, di ba? May comparison din doon Siyempre hindi makakabog ang Ay, oo, yung konsyala. Oo. Correct. Pero dapat may control na rin dito si Blight. Katulad ni Ate Pinay, di ba? Sinabihan niya ang mga fans niya na wag na mag-comment-comment dahil sa pag-ano kay Nora Honor dahil hindi mapasok ang pelikula niya. Totoo naman yun Kumbaga ang leader ng banda kaya nga, yung artista, yung Correct. iniidolo. Kapag lumalabis na po sa nararapat lang sa kagandahang asal, ang ginagawa ng mga tagahanga, po pwede namang makiusap yung artista. Baka naman po pwede, hayaan na natin ito. At kung ipagtatanggol nyo man ako, sa paraan lamang sana na marespeto. Ayun. Tama. Tama. Kasi lahat ng gagawin at sasabihin nyo, sa akin bubuelta yan. Totoo. Totoo naman yun. Totoo. Diba? Oo. Si Blight walang problema umibig lang yung bata, walang kasalanan. Yung mga nangyayari ngayon siguro ay kasunod yan talagang part and parcel ng pakikipagrelasyon. Di ba?